So good day, sir. So I am Charles Castro. Today I would like to discuss the 7 layers of OSI model, and then uh, I would like to start with the introduction of the OSI model, or what is OSI model. So OSI is stands for Open System Interconnection. So si OSI is kuha na siya kanang konsepto siya sa usa ka framework ug unsaon ni application pag reach out or pag communicate kang network na siya to. And then si OSI kay it describes uh, the sorting of the layers, like um, mag-start siya sa taas and then pag sa bus. So as you can see in this picture, kung makita nato, ang sa top is the layer 7, which is the application, and then si layer 6 presentation, layer 5 is the session, and then 4 transport, 3 network, 2 data link, and then the last one is the layer 1 is physical. Yan. Application. So the 7 layer of the OSI model. So applications is the layer where the most users interact with and well recognize. So si application guy is mao ni siya ang layer na diha nato makita ang interaction sa user o atong na-recognize ang iyang work. And then provides network services to the end users. So gahatag siya og network services sa mga end users. So as we all know, end users kay muna siya ang mga gagamit sa mga well-developed mga system, like ang mga customers, sellers, everything. So in other words, ang mga tao mao na si end users. So these services are protocols that work with the data the client is using. One of these protocol is HTTP. It is used for web browser. So si kanila nga service is kuan siya ka protocols nga magtrabaho sa data nga gamit sa or na-produce or nagamit sa client. So isa ani nga mga protocol kay ang HTTP. So si HTTP ginagamit siya sa web browser. So web browser. So one of the example, a lot of examples of web browser. So as you can see here in the picture, na ato ang si Google Chrome, si Firefox, Firefox, and then si Internet, then etc. So, and then here is the end users. So kanang mga interaction sa application, kanang mga interaction sa application nag-provide siya set of services. So nga mo allow sa application layer nga mo supply of data aron ma-receive niya ang data nga gikan pud kang presentation layer. So here is the presentation layer. And si presentation layer, no. So after kang application, then the data will be passed in mapasa siya kang presentation. Si presentation layer is the 6th layer. So nag-perform na siya og uncomplicated task of syntax processing. So wala siya kay problema nga tuloy-tuloy iyang processing. So meaning nakita nato diri ang syntax sa pag-process kung sa ang process. So presentation sub is only siyang naga-convert sa data, no? So from one format to another. So for example, diri kay naata sa nag-shop ka. So during sa atong fill out or pag-con sa atong shop, transact, pag himo na to sa atong transaction sa pag-shopping through online. So ang data nga atong butang dito is maghimo siya
encrypted, no? Mo siya yung binary kanya. Sorry. Kaning encrypted na siya. And then, so, kani siya, ipasa ni siya sa kuan sa atong system, and then i-decrypt din siya. So si presentation amo decrypt ani nga kuan ang encrypted data. So meaning ang trabaho ni presentation is mo kuan siya mo convert siya sa sa kuan sa data. I-convert niya into readable by the user. So after the presentation layer process the data from one format to another, the information passed to the session layer. So after na kuan, na din pasa na pud siya sa session layer. Ayan. So sa session layer kay only siya ang diri na makita og yon sa pag-construct asa ang direction, asa padulong atong ang conclusion sa connection between sa devices na makita nato. So, ganun na nga support po niya og multiple types sa connection og ang responsible po ani is ang authentication. In other words, the session layer is ang mo construct or the construction, the direction, and the conclusion. So, makita natin diri na nung agi pa diri ang encrypted data and then i-check niya kung ma-verify niya na verification. So that was the work of session. So after the session, establish the data, then process to or from the transport layer. So the transport layer na dahil siya kadula. Kung transport layer siya na stop lang siya. Si transport DL is kuan siya kanang responsible din siya sa transmission or sa pagdala sa data padung sa padung kang network. Panikod siya nga layer, this layer coordinates how much data they send, how fast where it goes. So makita po dali ang coordinate, nag-coordinate po siya unsa ka kuan unsa ka tas siya mo naong padulong sa iyang padulungan. And this service provide the transmission control protocol and user data protocol. So kani si TCP o si UDP. So mao ni ang service na gina-provide sa pagkanang transmission niya. So na services na nahatag ang TCP o UDP. So after ma-transport ang after ma-complete ang transportation or ang transmission, so mapadulong daw siya sa network. So sa network nag-handle siya sa routing sa data. After the data arrives at this layer, each frame of data is examined and conclude if the data is reached the ultimate target. So meaning sa network is nag-handle siya sa routing sa data, saan pag-send sa data na, saan pag-send. So agi pa si data sa frame of gina-examine siya o maubagid niya siya ng data ang dapat na maabot, no? So if the data is checked, then automatically it concludes that this is the target, mo ni ang target na data. So after and also quantization this layer is also managing the mapping between the logical addresses and physical address. So mag-map siya, makita niya, ma-map niya kung unsa ang iyang mga naagian. So that's why si network is siya routing, naganda siya sa routing. So makita niya kanang naagian ni data. And also for IP address, this is accomplished through address resolution protocol. So ito ang kanang work ni network. And then after ang network is
mapadulong din ito ang data link. So data link is the second layer, no? So second layer na sa data link. So data link is considered the most complex of the layers. So more lisod na siya dali ang part, no, kay ginaingon dito is kasagaran ani is gina-divide siya into two sub-layer. So which is C, Media Access Control, or C, Logical Link Control, or ang MAC of ang LLC. So data link also can set up links across the physical net when this layer receive data from the physical layer, and it checks for the transmission errors. So pagka ma-check na niyo, no, and then gina-package lang niya ang bits sa data frames, like kanina si Mach 1, Mach 2. So hina-order niya into one frame, hindi pa frame na siya. So after the data pass, the next line niya is ang layer 1, which is physical. So physical is ang is the electric or ang physical layer of the model. So mauni siya ang mga wirings natin, no? Like for example, si network cables, power plugs, cable pin out, wireless radio, frequency connectors, receiver, transceiver, repeaters, and etc. So mauni sila ang mga physical, no? Physical layer. So ang isang physical layer. So in terms ato ang problem encounter, ma-encounter nato mga problema ay during sa atong pag-connect sa atong network. So we should have to ensure first of okay ba si device plug, naka plug in ba sa device, or ang device, ang wireless card is work siya, or ang connector naka-function ba. So we should have to ensure first para we prevent those glitch or mga problems encountered during sa network. Wala interaction ng network interaction. So that's all for the OSI model. So we should have to take note or always remember the 7 layers of OSI model. And thank you so much, sir, for this this opportunity.